Hallelujah! Ako din, I am so ready. Sasabihin sa atin ng ating Panginoon, if you have your Bibles with you, i-Bible man yan, o nahahawakan na Bible, kahit sa mga family natin online, if you have your Bibles with you, open them in 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13. It says there, sabi po ni Peter, "Dear friends," uy, friends. Sabi niya, "Do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice." Tingnan mo yung katabi mong lungkot na sa buhay. Yung kasama mo sa bahay na lugmok na. Ang sabi niya, "But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Let us pray. Lord, we thank you for today. Salamat, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat, Panginoon, na pinakita mo sa amin ikaw nga yung Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, anuman ang aming kondisyon, anuman ang aming pinagdadaanan, hindi mo kami iniwan. Lord, I pray today that as I deliver the Word of God, I pray, Panginoon, na ma-accomplish nito ang purpose, O God. That it will penetrate right through our body, soul, and spirit. At hindi lamang, Panginoon, maging informational sa amin, pero matransform ang aming mga buhay. Magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Yun po ang aming dalangin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin. Tanging sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Ang sabi po ni Peter, huwag ka nang mabigla, mga kapatid. Huwag ka nang masorpresa, mga kapatid. Sinasabi niya, hanggang ngayon, shook ka pa din. Pero ang sabi niya, huwag ka nang mabigla, huwag ka nang mas sorpresa kung meron mang mga trials ng buhay natin na ating pinagdadaanan. Sa sobrang excited ko, nakalimutan ko po yung title. The title of our message today is Through the Fire. And I can hear your minds right now singing the song, we Filipinos, Through the Fire. Sabi ni Peter, wag na daw tayong mabibigla kung may mga pinagdadaanan tayo. Wag na rin daw tayong masurpresa kung may pinagdadaanan tayo. Because it's inevitable, it's undeniable na lahat tayo may pagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Actually, magaling lang yung katabi mong magtago, pero ang tindi na ng pinagdadaanan yan. Actually, ang ganda lang ng suot ng katabi mo at ang galing niya lang magkilay, pero ang totoo, matindi na ang pinagdadaanan yan. Actually, parang ang bango niya lang ngayon kasi kakaspray niya lang ng pabango, pero alam nating lahat, each and every one of us, hindi natin madedenay that everyone merong trials na pinagdadaanan. And when I say fire, dito po sa sermon na ito, I mean trials, sufferings, hardships, troubles na ating pinagdadaanan sa ating mga buhay. Ibig sabihin, sabi ni Pastor Len kanina, wala talagang exempted. Kahit pa meron kang 9-digit ang iyong bangko, sana all. Mga zeros doon and all. Kahit malaki ang laman ng bulsa natin, kahit mataas ang mga floors ng bahay natin, everyone, each one of us, walang exempted. Lahat may pinagdadaanan. Hindi komportable, hindi easy, hindi okay. Parang hindi na natin alam kung paano pa tayo babangon. Siguro nga may makakapagsabi sa akin dito, sa buong linggo mo ngayon, naranasan mo, it could be financial problem. Maaring sa buong linggo may nakaranas dito, trouble in their family. You think your marriage is falling apart. O maaring maranas tayo ng persecution from people that we love. O maaring nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga trabaho. All of us, walang exempted, and the list goes on, may pinagdadaanan tayo. At kung makakapili lamang tayo ng ating agenda for the whole day, hindi natin pipiliin ang trials.
Kung pwede lang na kada bubuksan natin yung ating mga planner, isusulat natin 9 a.m. ito mangyayari sa buhay ko, 10 a.m. ito mangyayari sa buhay ko, at lahat ng mga magagandang bagay lang ang mangyayari sa ating buhay. Kung pwede lang sana yun. But the truth of the matter is the trials is happening whether we like it or not. At kung makakapili lang tayo, ako po, magiging tapat, hindi ko siya pipiliin. But we still face them. Kaya ang sabi ni Peter, dear friends, huwag ka nang mabigla. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang masyok. Lagay nyo nga sa chat, huwag ka nang masyok. Huwag ka nang mabigla kapag meron kang pinagdadaanan at may mga trials sa ating buhay. Every single time, aamin din po ako, na kapag may mga trials, sufferings, hardship, or fire sa aking buhay, nabibigla pa rin po ako. Tingnan mo yung katabi mo na na-surprise din. Alam niyo po, maraming experiences sa buhay natin na makakapag-show o makakapag-reveal kung sino talaga tayo. Maraming pangyayari sa buhay natin that will reveal kung sino at anong klaseng tao tayo. Minsan nga lang maapakan tayo sa grocery, nakikita kung gaano tayo nagiging leon. Kapag naglatag lang tayo ng lechon, nakikita yung ating pagkatao. Maraming instances and experiences sa ating buhay na nare-reveal kung sino talaga tayo. At isa sa mga instances na yon, yung kapag dumaan ka sa matinding problema. Pag dumaan ka sa matinding trials, mas nakikilala mo kung sino ka at mas nakikilala ka ng iba kapag dumadaan tayo sa fire ng ating buhay. These few experiences na nangyayari sa atin, like the fire, the sufferings, the trials, the troubles, the hardships in our lives, lahat ng bagay na to, again, pinagdadaanan natin. Pero iba-iba ang ating mga response at ang ating reaction. Lahat tayo magugulat na bakit natin pinagdadaanan, pero iba-iba ang ating response. May iba, they just bow their heads and just pray sa ating Panginoon and they just accept it. Lord, sige, bahala ka na. Pero may mga iba naman, they curse the Lord. They question His integrity. Meron naman, yung katabi mo, nagngungungoy-ngoy lang sa pag-iyak at sasabihin niya, Lord, di ko na kaya but I trust you. Pero yung isa mong katabi, yun naman pinipili niya, ayoko na talagang mag-pray. Meron naman kapag dumarating sa matinding problema, they just run into the presence of God. Na kahit broken-hearted ako, Lord, kahit in pain ako, Panginoon, kahit hindi ko alam kung saan ako dadamputin pagkatapos ng problemang ito o dito sa aking pinagdadaanan, Lord, I run into your presence. Pero may iba, they just walk away and they just say, it's over sa atin, Panginoon. Break na tayo, Lord. Ayoko na sa'yo, hindi ka tumutupad sa iyong mga pangako. Pero alam niyo, maraming differences when it comes to suffering kung paano natin dinidil. Maraming differences ang bawat isa sa atin na nakakaranas ng trials at ng fire sa buhay natin. Pero merong isang significant na maaring tumulong sa atin para maka-get through the fire. Dapat alam natin kung bakit tayo nagsasuffer. Sabi po ni James sa chapter 1 verses 2 to 3, consider it pure joy. Wow! Sabi niya, my brothers and sisters, sabi niya, sino yung mga brothers and sisters na ito? Mga Kristiyano nung time ni James. And because it is written in the scripture, ibig sabihin para sa bawat isa din sa atin. Ang sabi, consider it pure joy. Hindi lang basta-bastang joy, but genuine, absolute pure joy. Yung walang halo, kung hindi talagang kagalakan. Sabi niya, that whenever you face trials of many kinds, buti sana ko isang trial lang, Lord eh. Buti sana kung trial lang sa marriage ko. Kung pwede sanang problema na lang lagi sa marriage ko. Pero ang sabi ni James, that whenever you face trials of many kinds, nung sinabing whenever, ibig sabihin talagang darating tayo na harapin ang mga trials of many kinds. Ang sabi ni James,
Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Diyan nagkakatalo ang mga iba't ibang klaseng taong dumadaan sa pains, sa trials, at sa mga testings at fire ng buhay. May iba, hindi nila alam that it is the testing of their faith. Na kapag tinetest ang kanilang faith, kapag dumadaan tayo sa matitindi na pinagdadaanan, tinetest lamang ang ating faith at nagproproduce ito ng perseverance or what we call steadfastness. Sabi ni James, rejoice! Hindi nyo na yata kayang ngumiti, sa tindi. Sabi niya, rejoice! Kung mababasa to ni Alanis Morissette, siguro sasabihin niya, isn't it ironic? Don't you think? Bakit? Kasi ang sabi niya, kapag matindi ang pinagdadaanan mo, of different kinds, of many kinds, ang sabi niya, choose to rejoice. Alam niyo kung bakit? Because you know something about suffering. Choose to rejoice. Kasi meron kang bagay na alam pagdating sa mga trials na pinagdadaanan mo ngayon. Hindi nila alam kung ano yung specific goods na ginagawa ng Panginoon. Di natin alam kapag tayo ay nasa gitna ng trials kung ano yung mga specific goods na ginagawa ng Panginoon habang nandun tayo getting through the fire. Hindi natin alam kung bakit ngayon nangyayari yung mga trials. Sunday na Sunday, nag-away kami ng asawa ko kaninang umaga. Paano ako mag-preach? Ay, hindi po ako yun. Nagbibigay lang po ko example. Baka maya. You storm to Pastor Stephen, talaga nagsumbong kayo. Sunday na Sunday, kung kailan gusto kong dalhin yung pamilya ko sa church, saka naman nagyaya yung aking biyenan. There are lots of reasons na hindi natin malaman bakit ngayon nangyayari ang mga trials. And minsan, madalas din, hindi rin natin alam kung hanggang kailan ang trials. Alam niyo sa akin, okay na kahit gaano kahirap ang papagawa mo, basta alam ko kung hanggang kailan. Kahit mahirap, kahit matindi, basta alam ko kung ano ang endpoint. Kung hanggang kailan lamang ito. Pero ang sabi ni James, meron silang isang bagay na nalalaman when it comes to sufferings. It is a promise filled with power. Ang sabi niya, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yung testing, kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok, sinusubok ang pananampalataya mo. Ang sabi ni James sa atin, yung testing nagproproduce ng steadfastness. The more we get into it, the more we get through dun sa ating mga pinagdadaanan, the more na nare-realize natin, nagkakaroon ng steadfastness sa ating pagkatao. Ibig sabihin, mas lalo nating pinagkakatiwalaan ang Diyos. Kapag tayo ay nakaka-get through the fire, mas lalo nating pinanananganan ang ating Panginoon kapag we get through the fire. Lalo tayong nagkaka-confidence sa Panginoon when we get through the fire. When we get through the fire, yung ating pananampalataya ay lalong tumitibay dun sa Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Testing produces steadfastness. Nagproproduce ng firm na belief. Nagproproduce ng determination. Nagproproduce ng being confident in Christ. Lalo tayong natatanim sa ating Panginoon. If you wanna get closer to your God, get through the fire with Him. If you wanna get closer to your God, rejoicing, get through the fire with Him. Kung lang talagang papasok sa manonood sa ating pagkatao, yung testing produces steadfastness, or the testing of our faith produces perseverance, wala tayong ibang magiging response kung hindi yung sinabi ni James, pure joy. Pure joy. Rejoicing, ang sabi niya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pure joy. Can we just put it in the chat? Pure joy. Ang sabi ni James, he begins with a word na testing. Alam niyo yung testing here also means refining. Refining. Or sa mga iba pa na mga kasynonyms nito, purifying. Ibig sabihin, nung sinabi ni James, the testing produces steadfastness.
ang mga testing ng buhay natin nakakapag-produce ng steadfastness. Parang sinasabi natin like silver and gold na dumadarang sa furnace, sa init. Para dumararang ang silver at gold para ma-refine. Para yung lahat ng hindi pure na ginto ay maalis. Maalis sa kanila. So ibig sabihin, when we are being tested, ang ating pananampalataya ay natetest, it's like as if we are being refined. Ibig sabihin, meron tayong pinagdadaanan na matindi para yung mga bagay na hindi na dating dapat dala-dala ay maalis na sa atin. Meron tayong pinagdadaanan na matindi para yung mga bagay na dapat nating pinagkakatiwalaan, yun yung ating mapagkatiwalaan. Kaya nga sabi ng Psalms 12:6, wala po yun dyan. Sabi, and the words of the Lord are flawless. Even the words of the Lord ay binigyan na, in example. Ang sabi, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. Ibig sabihin, ang sabi pa ng Proverbs 27:21, wag po kayong magtingin dito, wala po yan. The crucible for silver and the furnace for gold. But people are tested by their praise. Lahat ng ating pinagdadaanan, itetest tayo, i-refine tayo, i-purify tayo, pero ang mga tao daw, tayo daw, we are tested by our praise. Lahat po ng mga Kristiyano, nire-refine. Lahat po ng mga Kristiyano, tinetest. Kaya nga ang sabi ni Peter sa 1 Peter 1:7, "These have come so that the proven genuineness of your faith." Ano yung this dito? Yung mga trials, mga hardships, mga sufferings, mga broken heart ng ating buhay, mga bagay that slows us down when it comes to our faith. Itong mga bagay na dumarating sa atin na ating pinagdadaanan. Ang sabi ni Peter, "These have come." Nangyayari ang lahat ng ito that the proven genuineness of your faith, sabi. Ano daw yung genuine? Kapag yung faith mo daw ay proven na genuine. Ibig sabihin na pagtagumpayan yung mga pinagdadaanan. Sabi, greater ang worth ng value nito kaysa sa gold. Kaya yung mga taong matindi ang pinagdadaanan, pero nanangan sa ating Panginoon, nakaget through sila sa fire, ibig sabihin, they are valuable. Ano ang sabi? Proven na yung genuineness ng kanilang faith. Sa panahon po ngayon, mahirap nang maghanap ng genuine. Kung titingin sa katabi mo, totoong tao yan. Mas madali pong mahanap ang counterfeit. Di ba? Makakabili ka ng Adidas na 250 pesos sa baba. It's easier. Yung mga counterfeit po, madaling mahanap kasi yung mga counterfeit at hindi totoo, yung mga hindi legit, yung mga fake, mababa lang ang value. Yung mga cheap ay yung mga fake, mga counterfeit. Di ba nagkalat lang sila sa labas? Bakit? Kasi madali lang silang hanapin. Hindi sila of rarity. Hindi sila mahirap hanapin. Pero ang sinasabi ni Peter sa atin, yung mga Kristiyanong dumadaan sa matinding problema, na pagtatagumpayan ito kasama ang ating Panginoon, getting through the fire, yon proven na genuineness ng faith niya. Hindi ito yung mga tao na aayaw kapag matindi na ang problema. Hindi ito yung mga tao na tatalikuran ng Panginoon kapag matindi na ang problema. Hindi ito yung mga klase ng tao na mananatiling dapa kahit tinatayo na sila ng Panginoon. Hindi ito yung mga klase ng mga taong aayaw na sa kanilang pagtawag dahil lang nahihirapan sila. These are the people na proven ang genuineness of their faith. Bakit daw? Kasi yung mga tao daw na ito, na nakakaranas, na prove nila yung genuineness of their faith, they may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. This testing po sa buhay natin ay nangyayari hindi para lang padapain ka ng Panginoon o hinahayaang mangyari para masugatan tayo at para matapos na ang buhay natin. Hinahayaan po itong mangyari because it is about trusting God.
saan aabot ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. It is about trusting Him. God wants us to respond na kahit matindi ang ating pinagdadaanan, pipiliin ko pa rin ang Diyos ko. Na kahit matindi at wala nang laman ang bulsa, pipiliin ko pa rin tumawag at pagkatiwalaan ng Diyos ko. Kahit na parang ang calling ko na di-delay, pipiliin ko pa rin tumawag sa ating Panginoon. Kahit na yung mga anak ko walang nangyayari sa kanila, 3 taong ko nang pinagpe-pray sa Panginoon, pipiliin ko pa rin pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Because the more we trust God, the more we rely on Him, the more na pinagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon, the more we see, lalong lumalago ang pananampalataya natin. Lalong lumalago ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga dati, yung mga dating problema mong ang tindi-tindi na sa'yo ngayon, pinagtatawanan mo na lang. May mga problema ka ba dati? In 2008, I was slightly clinically diagnosed body dysmorphic disorder. Itong ganda kong to. Kapal ng mukha. Ako na lang po bumuhat. Wala po yung asawa kong laging nagsasabi. Body dysmorphic disorder. Meron po ako, titingin lang ako sa salamin. Tapos habang tumitingin ako dun sa salamin, it's just a blur. Parang nagsasara yung isip ko, hindi niya nakikita kung ano talaga yung nakikita niya. Pero I'm grateful and thankful that I am okay right now. I see myself and I praise the Lord for that. During those time, I was asking the Lord, Lord, why me? Why do I have to get through this fire? Bakit, Panginoon? Nung mga panahon na nagtatanong ako sa Diyos, yun din yung mga panahon na parang gusto ko na siyang talikuran. Yung mga panahon na yon na parang wala ka nang makakapitan, wala ka nang matatawagan, wala ka nang mahihilingan ng tulong dahil mismong parang ang Diyos ay tahimik. Nung mga panahon na yon, ang Diyos nung sumagot, binago niya ang buhay ko. Alam nyo, it is about trusting Him. Yung pagtitiwala na araw-araw, every step of the way, Lord, I will trust You. Hindi pa ako nakaka-graduate, hindi ko alam kung makakapag-enroll ako, but I will trust You, Lord. Lord, yung asawa ko parang di na magbabago kahit anong hatak ko sa church, ayaw po sumama, but I will trust You. That every step of the way, we put our trust in Him. Yun ang gusto ng Lord na makreate sa puso ng bawat isa sa atin. That whatever situation you're in, anuman ang problema, suffering, anuman ang fire that you are getting through right now, trust the Lord. Whew. Di ba doon din naman tayo lahat nag-umpisa? Nung umpisahan nating itiwala sa Panginoon yung buhay natin. Yung umpisa tayong nanampalataya sa Kanya. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang trials, it creates a moment na talagang papadapain ka. Ang trials, sisirain ang plano mo sa buhay. Ang mga hardships, ang mga struggles natin sa buhay, will even take away yung ability natin para makita yung clear path na sineset sa atin ng ating Panginoon. Ang mga trials na ito ng ating buhay, dito tayo gumagawa ng mga life's most critical na decision. Kaya nga tayong lahat nandito ngayon eh. Kasi nandun tayo sa gitna ng trials ng buhay natin, na nang pakilala ang Panginoon sa atin. Na nasabi natin, andito ako sa gitna ng trials, matinding problema na to, kaya tumawag ako sa Panginoon at nireceive ko siya sa puso ko. Noong mga moment na may sakit ka, hindi mo pakilala ang Panginoon, at narinig mong may Jesus na nagpapagaling, tinanggap mo siya sa puso mo. That is the major decision na ginagawa natin when we are in the trial. So the question is, how would you respond? Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin natin kapag nasa gitna tayo ng trial? Will we trust God? Will we put our trust in Him? Or we will just back out? Ayoko na, Panginoon. Alam nyo, there is a wonderful assurance sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng fire. Wala po dyan, sabi ng Deuteronomy 32:10, in a desert land He found him, in a barren and howling waste, sa kondisyon na kung saan disyerto na, it is a barren place, hindi na mamumunga,
Sabi ng Panginoon, He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of the eye. When you are going through the fire, you are still the apple of the eye of the Lord. It doesn't change. Sabi ng Ephesians chapter 1:11, even when the suffering feels meaningless, lagi nating tatandaan yung Ephesians 1:11 na sinasabi doon that we are still wrapped doon sa goodness and perfect will ng Panginoon sa atin. Sabi ng Isaiah 43:2, lahat tayo makakarelate dito, when you pass through the waters, I will be with you. Hindi ka malulunod. Ang sabi ng Panginoon, pagdadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. It is a wonderful assurance sa ating Panginoon ngayon, na sa mga panahon ng matinding pinagdadaanan ng buhay, mga bagay na hindi na kayang masabi ng ating bibig, mga bagay na hindi na natin mahingi ng tulong sa iba, mga bagay, it is easy for us to see na may mga sufferings at mga trials tayo sa buhay kapag it is around us. But we also have these trials, testings, hardships sa ating mga kalooban na hindi nakikita ng iba. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, alalahanin mo na sa gitna ng desolation, sa gitna ng parang walang tumutulong sa iyo, you are still the apple of my eye. You are still wrapped in my hands, in my perfect will. Na kahit anumang apoy ang iyong puntahan, hindi ka masusunog. Dadaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. When you pass through the waters, I will be with you. The Lord doesn't just goes ahead us. He is just right beside you. Hindi lang ang Panginoon kasama natin when it's time to rejoice. Kundi kahit dun sa panahon na hindi mo na siya kayang tawaging Diyos, nandun pa rin siya sa'yo. Alam niyo, isa po sa mga example na ito po ay lagi kong inaalala. Ito pong teaching na ito ay lagi ko inaalala every time na dumaratan po ako sa matitinding problema ng aking buhay. One of the best example po is the story of the 3 Hebrew boys, Shadrach, Meshach, and Abednego. Pangalan pa lang ang hirap na, no? It is stated in Daniel chapter 3. Hihimay-himayin ko lang ng konti, hindi na po ang buo. This is the story wherein si King Nebuchadnezzar, nagbaba siya ng decree na kung saan yung kanyang imahe na itinayo, lahat ng tao, lahat ng mga nasyon na nandoon ay sasamba sa imahe na ito. At ang sabi niya doon sa kanyang decree, kapag hindi ka sumamba, hindi ka nakitang lumuluhod doon sa gold image na tinayo nito ni King Nebuchadnezzar. Ang sabi, itatapon ka sa nagbabagang pugon, fiery furnace, ang sabi ng scripture. But I wanted you to have these 3 important things that I bear in my mind na gusto ko pong i-share sa inyo, na nakuha ko po dito sa story na ito. Una, your pressure reveals what you treasure. Your pressure reveals what you treasure. Sabi po ng Daniel chapter 3:14-18, Nebuchadnezzar spoke saying to them, is it true? Kasi nalaman na ni Nebuchadnezzar Nalaman niya na si Shadrach, si Meshach, and Abednego, hindi sila lumuhod. Hindi sila sumusunod doon sa decree ng hari. Ang sabi niya, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego? Broken-hearted din siya Kasi these 3 young Hebrew boys are the best of their is na meron, na kinuha nila or tinake captive nila sa kanilang lugar. Sabi niya, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up. Sabi ng 15, now if you are ready, ito yung sinabi, that if you're ready of the time you hear the sound of the horn, ano daw ang gagawin? Yung flute, harp, lyre, psaltery, in symphony with all kinds of music. Anong gagawin? And you fall down and worship the image which I have made. Good. But if you do not worship, kapag hindi nyo win-worship itong pinut up ko na image, ang sabi niya, you shall be cast immediately. Hindi lang, you shall be cast, but immediately. Right the very moment na hindi ka lumuhod. Ang sabi, into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Sabi ni King Nebuchadnezzar. Then Shadrach,
Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, wala po kaming sagot dyan. We have no need to answer you in this matter. Hindi na namin kailangang sagutin yan. Alam niyo kung bakit nila sinabi yun? Na hindi na namin kailangan sagutin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nung una pa lang na sila ay tinaken captive para dalhin doon sa Babylon, para doon sa mag-serve as sa mga Chaldeans. Ang sabi ng Bible, nagseset na ng boundary si Shadrach, Meshach, and Abednego. They were already setting the boundary. Alam ni Shadrach, Meshach, and Abednego na ang Diyos nung kanilang mga pinaglilingkuran ay hindi yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya di ba ang sabi ng Bible, nung pinapakain sila ng king's food, doon sa mga unang chapter ng Daniel, di ba ang sabi nila, tumanggi sila kasama si Daniel. Kasi sabi nila, bigyan nyo lang kami ng 10 araw. Ang kakainin lang namin, gulay at saka tubig. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. At ang ending, mas malakas si Shadrach, Meshach, and Abednego kasama si Daniel. Anong ginagawa nila? They were already setting boundaries. Kaya ang sabi nila kay King Nebuchadnezzar, ang sabi nila, di ba nung tinanong sila, ano ang sabi nila? We have no need to answer you in this matter. Kasi alam mo na, King Nebuchadnezzar, we will not compromise. Kasi alam mo na, King Nebuchadnezzar, na kahit may golden image dyan, kahit bitbitin mo kami hanggang dyan sa fiery furnace, kahit dumaan kami sa matinding struggle, kahit ikamatay pa namin yan, hindi namin i-compromise. We already set the boundaries para lang kami sa Diyos na aming pinaglilingkuran. What a wonderful faith. Tapos ang sabi niya, but if not, sabi pala nila, if that is the case, our God whom we serve, verse 17, we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Alam namin na ang Diyos namin, able siya to deliver us. And He will deliver us from your hand, O King. But if not, sabi niya, pero kung hindi, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods. Gusto naming malaman mo na yung imahe na itinayo mo, na yung sinasamba ng lahat ng iba't ibang nasyon dahil marami silang kinubkob at that time, we do not serve your God, nor will we worship the gold image which you have set up. Si King Nebuchadnezzar, ang treasure ng puso niya is power, wealth, position. The gold image na kanyang sinet up represents power, represents yung position niya, represent yung wealth niya. Sinet up niya yon para ma-worship ng mga taong nandoon sa land. Pero si Shadrach, si Meshach, and Abednego, they chose otherwise. Habang ang lahat nakaluhod at nagpapatira pa sa Diyos-Diyosan na ito, si Shadrach, Meshach, at Abednego, tinatayuan yung pananampalataya nila sa Panginoon. Habang tumitindi yung pressure, nire-reveal ng Diyos yung laman ng puso ni Shadrach at saka ni Meshach at saka ni Abednego. If I were to ask you right now, pag matindi ang pressure at kung makikita natin ang laman mo, ano ang laman mo? Sino ang laman mo? Sa totoo lang, it's easier to compromise. It's easier to just say, ayoko na, Lord. I think, for me, that is easier. Pero for Shadrach, Meshach, and Abednego, tinayuan nila ang pananampalataya nila. Darating po ang panahon na sa tindi ng pressure, ipre-pressure ka ng mundo na ito to go completely against the Word of God. Darating ang panahon na ipre-pressure ka ng kaibigan mo na gumawa ng mga bagay na alam mong hindi makakabuti sa'yo. Darating ang panahon na ipre-pressure ka ng mundong ito just to go against, completely against what is commanded sa Word of God. The question is, will fear get the best of you? Will fear get the best of you? Aayon na lang ba tayo? Kapag matindi na ang pressure, sige, baka yun na ang solusyon. Pag matindi na ang problema, sige, baka yun na ang decision. Ang tindi talaga ng broken heart ko.
Baka maghanap na lang ako ng bagong jowa, iniwan ako ng iba. Yun ba yung solusyon? Ang tindi ng pinagdadaanan naming mag-asawa, hindi ko na siya kaya, maghahanap na lang ako ng iba. Pagka ang pressure mas matindi, nare-reveal kung ano ang treasure natin. Ano ang tinetreasure natin. Para kay Shadrach, kay Meshach, and Abednego, they reject the king's degree. It is simply because it directly violated God's law. You shall have no other gods before me. Yung pressure na kanilang kinaharap, na i-reveal yung treasure nila. Sino ang treasure nila? Ang ating Diyos. They treasure pleasing God more. They treasure worshiping God more. They treasure bringing glory sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Alam kong matindi yung pressure mo ngayon sa tindi ng fire na pinagdadaanan. Pero lagi nating tatandaan, if God be for us, who can be against us? Lagi nating tatandaan, Jesus Christ has already given us the victory over death. Lagi nating tatandaan, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, so we would not perish. Lagi nating tatandaan na kailanman hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Kapag kaalam natin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon, pagkilala natin yung lumalabas sa atin kapag nasa matindi tayong pressure, we will not give in. We will not give in. We will not allow our faith na ma-shake. Let us bear in mind that pressure we're facing must bring out our treasure. Huwag mo naman sana na ipagpalit ang ating Panginoon. Huwag mo rin naman sanang sukuan ng Diyos na hindi sumuko sa'yo. Sa panahon na matindi ang problema, huwag mo siyang lalayuan. Lalo kang kumapit. Pagdaanan lang, sabi nila, huwag tambayan, huwag tiran. Kung pagod, magpahinga. Huwag aayaw, huwag hihinto. Kung nasasaktan, umiyak ka. Punasan ang luha, pero huwag aayaw at ang hihinto. Because greater is He that is in us than he that is in the world. That is our treasure. Pangalawa, your fiery furnace is a place of grace. Sabi po ng Daniel chapter 3, 23 to 25, and these three men, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, when fell down, bound in the midst of the burning fiery furnace. 24, then King Nebuchadnezzar was astonished. Habang si Shadrach, Meshach, and Abednego, nasa fiery furnace sila, nagulat si King Nebuchadnezzar. At ang ginawa niya, tumayo siya, in haste, nagmamadali, at sabi niya, saying to his counselors, did we not cast 3 men bound? Sabi niya, dun sa midst of the fire, di ba nakatali sila? 3 yung ating binato doon sa fiery furnace. Tapos ang sabi ng mga counselors niya, true, O King, totoo po, 3 lamang. Tapos ang sabi ni King Nebuchadnezzar, it was the king himself na nakakita. Sabi niya, look, sabi niya, nakikita mo ba? I see 4 men loose. And the 4th man came. Kasi kahit na matindi ang pinagdadaanan natin, even we're going through a lot of pain, we're going through a lot of trouble and a lot of problem, here comes the 4th man. Ang nakakatuwa, loose. Hindi nakabound, hindi nakatali. Meron kasi na kapag nasa gitna ng matinding problema, akala natin we're getting through the way Jesus or God wants us to get through. Pero ang sinasabi sa atin, if we're getting through fire, you are not bound, you are loose. Ibig sabihin, kahit matindi yung pinagdadaanan mo, kaya pala nasabi ni James, na kahit matindi yung pinagdadaanan mo, consider it pure joy.
Kasi kahit matindi ang pinagdadaanan mo, pero meron kang matinding Diyos na kasama mo, you will still have joy in your heart. Kasi alam mo, ang ending ng lahat ng ito, hindi naman tungkol sa atin, kung hindi sa anong kayang gawin ng ating Panginoon. Ang sabi, walking in the midst of the fire. Alam mo yung feeling na kapag ka nai-imagine ko kasi ang mga pinagdadaanan natin, parang tunnel. Parang tunnel siya. Na parang gusto ko nang makapunta doon sa other end para makita ko na yung bagong liwanag ng buhay ko. Pero yung sinasabi dito ni King Nebuchadnezzar, habang nandun siya sa tunnel ng fire, habang nandun sila sa fire, palakad-lakad pa sila. Siguro pabalik-balik pa sila. Ayan lang ba? Sige, bring it on. Tapos palakad-lakad lang sila. Hindi na nila nagustuhan na lumabas doon. Yung hindi mo nagugustuhin umalis sa tunnel kasi okay ka na, kasama mo na ang Panginoon right where you are. Yun yung sinasabi dito. Yung sinasabi ni King Nebuchadnezzar, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire. Kasi kung walking in the midst of the fire, pwede na silang lumabas eh. Pwede silang lumabas. Pero hindi sila lumabas kasi mas importante sa kanila, aanhin ko ang labas na wala si Jesus. Kesa na nandito nga ako, ang tindi ng problema ko, pero nandito ang aking Panginoon. Lalong tumatatag yung pananampalataya ko. Lalo kong nakikilala ang Diyos ang nagpro-provide. Lalo kong nakikilala ang Diyos ang nagbibigay ng confidence. Lalo kong nakikilala ang Diyos. Hindi talaga ako iniiwan. Sasamahan ako sa gitna ng apoy. I'd rather be here. Loose. Malaya. Pwedeng lumabas, pero hindi lumabas. And it is not even written here. Thank you, Lord. We are just in the midst of a fiery furnace. If you want to get through it, see that place as a place of grace. That's a place of grace. Hindi ba't grace lang ng Panginoon? Na kahit matigas ang ulo natin, buhay pa tayo. Hindi ba't grace na lang ng Panginoon kahit luka-luka ako? Yung sanity ko, meron pa din ako. Nakakatayo pa rin ako dito. Hindi ba't grace na lang ng Panginoon? Na kahit na hindi ako deserving, pero nandito pa rin ako. Di ba grace na lang din ng Panginoon na kahit yung utal na to, kahit itong boses palakang to ay gagamitin na pang, that's grace right there. Hindi ba grace na lang ng Panginoon na kahit na hindi hanggang 3rd floor ang bahay natin, meron pa rin bubong yung bahay natin. Hindi ba't grace na lang ng Panginoon na kahit wala tayong sasakyan, pwede naman tayong mag-angkas at mag-grab, nakakapag-angkas at grab tayo. That's the grace of God. Hindi ba't grace na lamang ng Panginoon na kahit matitigas pa yung ulo ng mga anak natin ngayon, at least may anak ka. Hindi ba't grace na lang ng Panginoon na kahit na sa anumang pagtigas at pagtalikod natin sa ating Panginoon, nandyan pa rin ang ating Panginoon sa atin is by the grace of God. Your fiery furnace is a place of grace. Kasi kapag nandun ka sa gitna ng matinding pinagdadaanan at nakikita mo ang kagandahan at kalakihan ng ating Panginoon, masasabi mo na lamang talaga, Lord, sa biyaya mo na lang talaga, kaya buhay pa ako. Kasi kung tanging ako lang, matagal ko nang kinitil ang buhay ko. Pero thank you, Lord, you are there. Your fiery furnace is a place of grace. Third, definitely not the least, that I've learned, that as we get through the fire, your fiery furnace story is for God's glory. I love it. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nasasayang yung lahat ng pag-iyak ko sa gitna ng problema. Kasi hindi nasasayang yung lahat, kahit yung pagdadoubt ko sa gitna ng problema. Hindi nasasayang yung lahat ng pagkakadapa ko, lahat ng mga sugat na aking nakuha. Hindi nasasayang yung lahat ng mga pain na aking naramdaman. Kasi my fiery furnace story is for God's glory. Sabi ng 27, in the satraps, administrators, these are the leaders of the land, governors, and the king's counselors gathered together. Itong 4 na ito yung mga nagpapatupad ng mga decree. Itong 4 na ito mismo ang nakakita rin ng ginawa ng Panginoon. And they saw, nakita nila
na itong mga si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasama ang ating Panginoon. Ang sabi nung nilabas sila sa pugon, ang sabi, whose bodies the fire had no power. Wow! Yung bang, alam mo yung ang tindi, yung, sa sobrang tindi, hindi ko malaman yung tamang word. Yung ang tindi niya, na yung kahit anong trials, kahit anong problema, kahit anong tindi, sabi ng Bible, 7 beses ininit yung pugon. Kahit 7 times harder, 7 times stronger yung problem. Ang sabi, ano daw? Walang power yung fire sa kanila. Yung bang kapag may dumating sa yung problema, okay, problem. Okay. Kaya nga maraming Kristiyano sasabihin, baliw yata to. Ang tindi na ng problema, nakakatawa pa. Ang tindi na ng problema, lumalapit pa rin sa Diyos niya. Parang kinalimutan na ng Diyos yung buhay niya. Pero mas lalo pa siyang nagtitiwala sa ating Panginoon. At ang sabi pa ng Bible, ang sabi is that whose bodies the fire had no power, the hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. Totoo yung sinabi sa Isaiah, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ginugusto. Or let me rephrase it. Kahit matindi ang problema mo at pinagdadaanan sa ating mga buhay, hindi gugustuhin ng Panginoon na mapahamak ka. Hindi niya gugustuhin na mamatay ka. Ang gusto ng Panginoon, the more we are in there, the more that as we get through the fire, mag-glorify natin ang Diyos. Alam nyo, gustong-gusto ko yun. Doon lang okay na ako eh. Sa totoo lang, okay lang kahit matindi ang pinagdadaanan. Basta kasama kita, Lord. At ang ending, alam ko, mabigyan kita ng luwalhati. Okay na ako doon. Sabi ni Nebuchadnezzar spoke saying, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angels and delivered his servants who trusted in him, and they have frustrated the king's word. Imaginein mo yun. Walang ka-compromise talaga, no? Sabi niya, si king mismo nagsabi, na-frustrate nila. Yung sinabi ko, and yielded their bodies that they should not serve nor worship any God except their own God. Therefore, sabi niya sa lahat ng mga nandun, mga leaders of the land at that time, make a decree that any people, nation, kaya sinabing any people, nation, kasi masyadong mayaman yung land ni Nebuchadnezzar na marami silang nakubkob, na taken captive. Kumuha sila ng mga magagaling sa iba't ibang nasyon. At ang sabi niya, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach. Ngayon, magbababa ako ng decree, ng kasalatan, ng bagong batas, na kahit na sinong tao, anuman ang nasyon, anuman ang kanilang salita, sabi niya, itong mga tao na ito, na kapag ka nag-speak against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, kapag minaliit ang Diyos nila, pag sinabing ang Diyos nila ay hindi totoo, shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. I love that. Ngayon kapag kayong katabi mo, dumaan sa matinding problema at nakalabas doon, sasabihin nila, Diyos lang talaga ang naglabas sa kanya. Nasasabihin nilang, totoo nga yung Diyos ng katabi mo. Nasasabihin nilang, kaya lang siya nakaget through sa fire. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil malakas siya, kung hindi dahil may Diyos siya na kasama niya in the fire, kasama niya doon hanggang paglabas ng fire. Ang glory wala sa atin, ang glory nasa Panginoon. That is why it's never about us. It is about trusting the Lord. Putting our all sa Panginoon. The one thing we can look forward to when we are going through fire, persecution,
challenges, troubles, hardships, broken heart mo, pain mo, grievances ng buhay natin, the one thing we can look forward to is when God stretches out His hand to deliver us. Kasi ang glory, para sa Kanya. Hindi na lang yung desire ng puso maialis doon sa fire o sa pinagdadaanan. Kundi ang desire ng puso, Lord, maluwalhati ka sa aking pinagdadaanan. Hindi po tayo makakapili madalas ng ating mga fire sa buhay. Hindi natin mapipili ang ating pagdadaanan. Pero makakapili po tayo ng Diyos na makakapitan. Magkakaiba lang po yung pinagdadaanan natin. Iba't ibang face, iba't ibang forms. Magkakaiba rin po yung pamamaraan ng pagharap natin. Pero wag natin kakalimutan na kapag matindi ang fire, yung treasure mo, itaas mo, pahalagahan mo, na sa gitna ng matinding pagsubok, hindi ka iniwan ng Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon, Emmanuel. God is with us. Nasaktan ka, andyan ang Panginoon. Nawawalan ng pag-asa, nandyan ang Panginoon. You are even questioning the integrity of your God, nandyan pa rin siya. Natatakot ka, nandyan ang Panginoon. Sabihin mo ng pabulong sa katabi mo at ilagay niyo po sa chat, kasama mo ang Diyos. Hayaan po natin na ang pangyayari sa ating buhay, sa lahat ng ito, maluwalhati siya. Kasi we can only get through the fire and harm pagtungkol sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon. Salamat for the wonderful word. Thank you for even preaching to me. Salamat, Panginoon. Lord, I pray, I want to minister to everyone. There are hardships and fire, trials, struggles in our lives that are left unsaid. Kasi ang tingin namin doon lang. But we want to bring them to you right now. For we know na hindi na susolusyonan ang problema kung hindi namin dadalhin sa'yo. If there's something bothering you right now, mga kapatid namin na nandito sa church or online, if there's something bothering you right now, you're getting through a lot right now and you don't know what to do, just tell it to your God. I'll give you time. Sabihin mo lang sa Diyos, Lord, ito talaga yung problema ko. Ito talaga yung matindi kong problema. Come on, tell it to your God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. I just want you to know, kapatid, that God hears you. He listens, He hears you, and I know for sure He will deliver. And I want you to know that He is with you. Every step of the way. Hindi ko maipapangako, kapatid, na magiging madali agad. Pero ang mapapangako ko lang, na mismo ang Diyos ang nagsabi, kasama mo siya kahit sa mahirap na bahagi ng buhay mo. Continue to trust Him. Allow us, Lord, to continue to trust you, to put our trust in you. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.